activist. His unwavering commitment to public service has earned him respect across the political spectrum. Kilala niyo po ba? Philippine Arena, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you the man who continues to inspire us all with his dedication and passion for the Filipino people. Please welcome Sagip Partners President, Mr. Paolo Marcoleta! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kayo ba nag-enjoy? Ayan. Grabe, full of energy ang mga entertainers natin kanina. Pati yung opening salvo ng ating host. Baka hindi ko ma-match yung level of energy ng ating mga talento ngayong gabi. Pero ngayon pa lang po, ako po ay overwhelmed sa dami po ng tao ngayon sa Philippine Arena ngayong gabi. Kumusta po kayo? Gutom na ba kayo? Marami pong food stalls sa labas. Opo, marami pong nakahandang food stalls dyan. Opo. Anyway, grabe itong gabi na to. Hindi ko inaasahan na at the outset, ang venue lang po namin ay sa Quezon City Circle lamang po. Pero dahil po mas gusto namin, mas maganda at mas engrande ang ating meeting de avance, minarapat po namin na dito itaos ang meeting de avance ni senatorial candidate Dante Marcoleta. Ito at sa mga lokal, maging sa mga regular na kaanib ng Iglesia ni Cristo, maraming salamat po sa inyo. Amin pong nasaksihan ang mga isinagawa ninyong motorcade sa bawat lokal at distrito. Kanya-kanyang pagandahan, pahabaan ng karaban ng bawat lokal at distrito sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin mababayaran ang effort na ibinigay ninyo. Marahil, tumaas ang awareness ni Senatorial Dante Marcoleta dahil sa inyo. Dahil sa walang patlang na pagsasagawa nyo ng motorcade. Pati na rin sa mga kapatid na nag-post sa TikTok, sa Instagram, at sa Facebook Reels. Maraming salamat po. Malaking tulong po yon sa pagkalat po ng awareness para sa ating kandidato. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Unang-una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang
Mama Hanilan ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Noong isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD. Kailangan natin ng abogado na may prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Tito Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota! Huwag rin nating kalimutan ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte! Alam niyo ba gaano kamahal ni PRD ang INC? Mahal na ang INC. Kaya pag gusto niya ng tao na mapagkakatiwalaan, nagpapahanap siya ng INC. Totoo yan, ma'am. Sir, totoo talaga yan. In fact, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nandun lang siya sa Tamimang. Ngayon, pagka sa Davao, pag nakatapa ako, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgol ko sa gabi. So, ganun kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. Alam niyo po, sa puso, hindi po ako marunong magsinungaling eh. Ayoko po magbitbit ng bangko, ayoko po magyabang. Pero alam niyo po, minahal niya po kayo. Mas minahal pa nga niya ang Pilipino, ang Pilipinas, kaysa sa amin na pamilya niya. Alam niyo yan. Ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba ma'am, sinasabihan niya, tinatakot niya, napapalundag ako sa kinauupuan ko. Kasi sinasabi niya yun, umalis kayo. Di ba, tinatakot ng ganyan. Napapalundag kasi ako kasi iniisip ko yung anak ko na minor pa noon, 12 anyos lang. Hindi niya inisip na balikan kami, balikan yung pamilya niya, pero inuna niya na masiguro niya na ang bawat Pilipino hindi nasasaksak sa kalye, hindi na-hold up sa kalye, ang taxi driver hindi nagugurgur ang liig sa likod.
Sinigurado na ang bawat pamilya na ang magulang walang anak na adik at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulong. Alam ko yan kasi kapitbahay natin doon sa Davao City. Dati siya teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, bro, tulungan mo kami, hindi kami makatulong sa gabi. Yung anak nila adik. Silang dalawang mag-asawa, nag-aaway pag pinagalitan yung anak. So kaya yan, ganun ho ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Sinigurado niya na yung pera ng bansa napunta doon sa ospital, sa PGH. Sinigurado niya yung Malasakit Center dahil alam niya, nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino pag nagkasakit, ang isa sa miyembro ng pamilya, nauubos ang pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o nauospital. Di ba ma'am, kaya nilagay niya yung Malasakit Center? Ayaw niya nang magbiyahe. Simple na buhay na lang yan gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ang anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumabi sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit. Sabihan ko yung anak ko na doon matulog sa kwarto niya. Kasi ano sila eh, magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, yung kulang po ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ginagawa niya 16. So kaya, ang papa niya, pag nanonood ng TV sa kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Dada, matulog na tayo. Wala na siya magawa, patayin na lang niya yung TV, doon na lang siya sa sala nanonood ng TV. So kaya, doble ang sakit ng aking dibdib. Kasi sa tatay at sa anak. Noong isang araw po, ma'am, na tumawag ang tatay niya, nauna tumawag sa akin, si former President Duterte. Sabi niya sa akin, sabi niya, kwento kami ng kwento, ganyan. Sabi ko, huwag mong kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Sabi niya, huwag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, hindi, ano lang yung mag-usapan nyo, yung kwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na gano'n, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko, iniiba ko na naman ang topic, tapos balik ulit ako sa gano'n, tuwagan mo. Nung hindi ko na magkatapos ang conversation namin, tinawagan ko agad ang anak ko. Hagulgol na ako, sabi ko na, sorry talaga. Pero habang nag-uusap kami, sabi niya, ma, sadali lang ma, may tawag. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. So nag-usap sila. Kanina din schedule namin na while nasa sasakyan kami, tumawag una kay Kitty, sunod sa akin, nag-usap sila. Sinabihan siya, mag-aaral ka. Kinuwento ni Kitty yung kanyang, nandun siya sa rally, ginagawa daw niya. Natatakot at laging nasa kanan ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban
kahit mag-isa ka lang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balon. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Philippine Arena muli kay Marcoleta Bay! May pag-asa ka kay Dante! At ang tanong, handa na ba kayo sa isa pang pasabog? Handa na ba? Dito na sa left side ang sumagot. Handa na ba kayo? Ang susunod na ating makakasama ay hindi ng action star sa pelikula. Isa siyang tunay na action man sa Senado. Isang boses ng masa, tagapagtanggol ng karapatan, at tapat na lingkod bayan. Mga kababayan, malakas na palakpakan, sabay-sabay nating salubungin, Senator Robin Padilla! Mabuhay! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko po munang magpasalamat sa akin pong kaibigan. Sa akin pong ang tawag ko ay Batman. Sa ating pong susunod na senador, Rodante Marcoleta. Alam niyo po, noong 2022, kami pong dalawa ng ating mahal na kapatid Dante Marcoleta ang laging magkatabi. At nung siya po ay biglang umatras, ang sabi ko po sa kanya, tinawagan ko siya. Sabi ko, Kong, bakit ka umatras? Gusto mo ba umatras din ako? Ang sabi po ni Kong, wag. Sapagkat sa susunod na eleksyon, sasamahan mo ko. At dahil po sa tulong ng Iglesia ni Cristo, ang inyo pong lingkod ay naging number 1! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, dumating na po ang panahon para ang maging number 1 ay si Dante Marcoleta! Ito po, gabing ito, hindi ko na po kailangang kumbinsihin kayong lahat. Sapagkat alam ko, lahat ng nandito at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lahat tayo Dante Marcoleta. Ang nais ko po, pakiusapan, unang-una, ang mga kapatid kong Muslim. Kailangan magbayad tayo ng utang na loob. Kailangan si Dante Marcoleta maging number 1. Sa tulong, mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon,
kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia ni Cristo. Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandyan ang lingap sa atin. Hindi tayo kailanman iniwan ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid ko, sa May 12, number 1, Dante Marcoleta! Ngayon po, makikiusap po ako sa lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Mga kababayan, dumating na po sa punto na ang ating konstitusyon ay hindi na sinusunod. Dumating po sa panahon na ang mga simbahan ay dumadating na po sa punto na nilulusog, hinuhuli, kinukulong. Kailangan po may tumindig na isa na nakakaalam ng batas upang manatili ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. Wala pong iba kung hindi si Atty. Rodante Marcoleta! Mga kababayan, marahil narinig nyo na si Kong Dante Marcoleta ang susunod na Senador Miriam Santiago. Alam ko na, narinig ko na yan. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Totoo po yan. Siya. Pero, isa lang po ang nakalimutan nila. Si Dante Marcoleta, abogado, katulad ni Senator Miriam Santiago, pero hindi po nila naihambing ang isang taong may takot sa Diyos. Napakahalaga po na ang inyong senador ay may takot sa Diyos. Mga kababayan, hindi ko na po pagkakahaba-habaan sa panahon po na nandun ako sa dahig. Ito ang unang iboto, Dante Marcoleta. Wala pong kasinungalingan yan. Ang bilin ni Rodrigo Roa Duterte, Dante Marcoleta. Kaya sana po, pagdating po ng araw, sa May 12, kayo po ang pinakamakapangyarihang tao sa araw na yan. Mas makapangyarihan ba kayo sa presidente, senador, congressman, governor, mayor? Sa araw na yan, tandaan nyo po, ang isang taong nakipaglaban, walang sinino-sino, kahit mag-isa lang siya sa Kongreso, tumayo. At iyan po, si Dante Marcoleta. Ngayon, bilang PDP President po, huwag niyo pong kalimutan ang Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, Senator Robert Padilla. Filipina Lina, alam ko kanina pa po natin ising-isigaw ito.
ito. Pero ito po, isigaw natin ngayon ng buong puso kay Marcoleta Bay! Number 38 sa balota, Dante! Pwede bang mas malakas pa kasi kailangan rinig na rinig tayo dahil napapanood po tayo live sa Facebook page ni Dante Marcoleta again! Kay Marcoleta! Number 38 sa balota, Dante! Marcoleta! At para po sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa ating kandidatong may tunay na paninindigan, this is your chance to see what he stands for, what he has done, and why he deserves your vote. Panoorin po natin ang kwento ng serbisyo at malasakit. This is the story of our next senator. Sabay-sabay po tayo! Dante Marcoleta, let's all watch this! Filipinalina, alam ko kanina pa po natin isisigaw ito. Pero ito po, isigaw natin ngayon ng buong puso kay Marcoleta Bay! Number 38 sa balota, Dante! Pwede bang mas malakas pa kasi kailangan rinig na rinig tayo dahil napapanood po tayo live sa Facebook page ni Dante Marcoleta again! Kay Marcoleta! Number 38 sa balota, Dante! Marcoleta! At para po sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa ating kandidatong may tunay na paninindigan, this is your chance to see what he stands for, what he has done, and why he deserves your vote. Panoorin po natin ang kwento ng serbisyo at malasakit. This is the story of our next senator. Sabay-sabay po tayo! Dante Marcoleta, let's all watch this! Mga kababayan, ang pag-asa natin sa Senado, number 38 sa balota, Dante Marcoleta! Mga kababayan, walang sapat na salita ang pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo ang taus-pusong pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapaunlak
upang dumalo sa pagtitipong ito. Sa makasaysayang pagtitipong ito, na alam ko pong hinintay ninyong lahat. Ito po ang meeting de avance ni Marcoleta. Mga kababayan, ang ating pong bansa ay tumatahak ngayon sa isang sangandaan pampolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakokompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil naaalala pa ninyo sa umpisa ng taong ito, halos 4 na buwan nang nakararaan, isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gumawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga namiminuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yun ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problemang inaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila isanatinig ang adhikain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos 1 buwan lang pagkatapos nung paghiling na yun, pagkatapos ng pagkilos na yun, ang House of Representatives mismo ang namuno upang i-impeach ang Vice President. Sa mga tweet, mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yun, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumubha ang pagkakabahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumubha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang magagawa. Ako po si Dante Marcoleta, anak ng magsasaka, ama sa aking mga anak, kapagmahal na asawa. Ako po si Dante Marcoleta, abogado, mambabatas, tapat na lingkod bayan. Sa mahabang panahon na paglilingkod ko sa ating bansa, nakita ko po ang kalagayan ng marami sa ating mga mamamayan. Nag-iikabos pa rin ang marami sa ating mga kababayan. Lubos kong nauunawaan ang pinagdadaanan ng mga Pilipino na walang makain, walang sapat na pagkakataon na makakuha ng wastong atensyong medikal, di kalidad na edukasyon at serbisyong pampubliko.
naapi, naghihirap. Nanggaling din ako dyan. Napakahirap po. At paghahain ko po ng aking pinagkura sa akin bilang isang independent senator, ay kahayagan at katibayan ang aking malaon na bithiin na maisulong natin ang ganap na magkakaisa ng ating bansa. Alam ko po at naniniwala ako na matutulungan ko ang mga Pilipino. Ipinanalangin ko ito sa Diyos. Humingi ako ng gabay upang magdesisyon kung ako ay magpapatuloy pa sa paglilingkod sa mataas na kapulungan. Marami akong maiaambag para magbago ang kalagayan ng ating mga mamamayan at ng ating bayan. Ang inyong mga hinaing at pangarap ang aking inspirasyon. Ito ang magpapalakas sa akin para magsikap na matupad lahat ng aking ipinangako. Sa pagbisita ko po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, dama ko ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan. Ang daming nagmamahal sa akin. Ang daming nagtitiwala sa akin. Tao ay damay, may kakayahan, at may malasakit sa kapwa. Tutumbasan ko po kung hindi man hihigitan pa ang inyo pong ipinakita sa akin. Ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Gusto ko siya talagang maging senador. Marcoleta, imoto rin. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa bawat hakbang po ng aking paglilingkod, ang Diyos ang aking magiging gabay. Asahan po ninyo ang aking tapat, totoo at pusang paglilingkod para sa kapakanan ng ating bansa. Ang inyong tiwala ay sagrado. Iingatan ko po ito at pahahalagahan. Ako ay magiging bukas at tapat. Makikinig at uunawa, magmamahal at maglilingkod. Lagi po akong papanig sa katwiran at katarungan anuman ang gagawin. Kahit mahirap, kahit ako lang mag-isa, kahit maraming kalaban. Kayo po ang nagbibigay sa akin ng tapang at lakas ng loob na ipaglaban ng ating mga mamamayan. Kahit pagtulong-tulungan pa ako, hindi ako susuko para sa inyo. Ipagdiwang po ninyo ang inyong pagtutagumpay. Kasama po ninyo ako sa inyong direksyon saan man kaya makarating. Nakahanda po akong magsakripisyo para sa ating bayan. Ang aking layunin ay magkaroon ng maunlad, payapa at nagkakaisang bansa, hindi lamang para sa atin, hindi para sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Pagsisikapan po natin. Ako po si Dante Marcoleta, kandidato Pilipino, ang pag-asa ninyo sa Senado.